Sa wound of ignorance. So, ang 6th bullet, ito po. Ito. Demons manipulate our psychological state, our perception. Yung isipan natin, lalagyan niya ng mga negative images, biases, prejudices, overthink, fear, kailan. So, meron na tayong wounds of ignorance, meron pang demonyo. Keep on manipulating us in our perception, the way we perceive, the way we receive messages. Example, pwede, di ba, mag-text yung kapatid mo, pwede reactive ka, pwede nagagalit ka sa message, pero yung nag-message, walang intensyon na masama. Uy, bakit nagagalit ka na? Nakareceive ako ng message. Nawala ka na sa sarili mo. Because Satan will manipulate us. Our perception, he will constantly manipulate. Appeal po ni nagwali. Ay mo kaguol. Uy, tayong lahat is not exempted. No? Ang punto dito, evil influences do not usually attack openly. They distort our perception subtly. Subtle lang yung attack ng demonyo. No? Bakit nag-aaway kami sa asawa ko? Ang liit lang bagay. Nag-aaway kami dahil sa maliit na bagay. Maliit na butas, lumalaki. Kunting gusot, dumadami. Bakit maliit lang na bagay, pinalaki natin? Totoo, hindi. Diyan mag-manipulate. May wounds of ignorance pa tayo. May wound of ignorance pa tayo. Meron pa ding demonyo. Keep on manipulating our perception. Mabayas na ka sa katabi mo. And then, yung reply mo ay very cold na. Good morning. Good morning, oy. Good morning, lagi. Good morning na kasi imong bana. Good morning, darling. Because Satan will manipulate us to be cold always. Amen? And then we respond based on the negative perception being manipulated by the unclean spirits. Uy, maraming demonyo, no? Nag-aaway kami dahil sa isang dahilan lang. Nagiba na yung pamilya namin. Maliit lang. Naguba na ka sa gamay nga sayop si mong bana, gamay nga sayop si mong asawa, gamay nga sayop si mong anak. Anong natandog man ka sa gamay nga sayop? Naatay gamay. Unsa to? Apil ni nagwali na. Naay gamay. Dili jud gamay, dako jud. Timan-in ninyo, Satan keep on manipulating our perception. Not every day, but every single moment in the whole day. Day by day. Sabi ni Saint Anthony the Great, the devils do not attack us with force. He will not force us, but with lies. So paano? Yung perception natin. Yung perception natin. A person avoids, example, fear of judgment. The spiritual suggestion, spiritual deception works through suggestion, not usually possession. Maraming hindi na possess. Pero grabe ang utak. Ang dumi ng utak. Kahit walang ginagawa yung bana niya, asawa niya, nagsiselos.
Inaaway yung buong friend sa Facebook. Bakit nag-like ka? Nag-like ka. Extra ba na? Nimo. Extra. Nimo. Yan po. The perception of the evil spirit will manipulate. And then, wala ka na sa isip mo. Galit na galit ka na. Kumusta na ka, Brad? Okay ra ka, Brad? Okay ra ko. Okay ra ko. Nga, okay ra ka. No. Fear of judgment. Fear is exaggerated in the mind, keeping them from grace. The person avoids going to confession. Example, going to confession because they imagine the priest will scold or humiliate them. Hindi na ako mangumpisal. Pagagalitan lang ako ng pari. Dahil yung first communion ko, pinagalitan ako ng pari. So ngayon, na-trauma na ako. Hindi na ako mangumpisal. Pinagagalitan ako ng pari. Buang tong pari ato. Kung umpisal ba, di ili ko. Dahil meron ng negative perception. Ano pa? Overthinking. Danger. Someone refused to speak up at work because they imagine terrible consequences. The mind exaggerate risk. No? Ala, delikado yan. Nag-file ako ng, kaso. Isang mga witness ko, yung nanay ng witness ko, umiyak. Mamamatay na yung anak ko, Father. Bakit? Ano ba yung mangyari sa mamatay na yun? Anong imo namang ipatay mo pag mamatay na? Ang karon buhi baga po niyang anak. Overthinking dangers. The mind exaggerates risk. Reality is less severe than perceived. Di ba? May dahil nagpa-file na ako, Father, kailangan may ka ha? Mag-request na tayo ng pulis. Laging sasakay sa sasakyan mo. Dahil maraming nagagalit. Totoo naman, maraming nagagalit. Dapat may security guard ka. Kahit saan ka, na may secure, may dalang baril. Dahil huhulihin na yung mga leader sa vote buying. May 3 na nabilanggo. May 4 pa kasunod. Baka after Christmas, huhulihin na sila. Father, mamamatay ka. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Overthinking dangers. Yan po, Satan will manipulate. Dahil doon, hindi na tayo makagawa sa dapat nating gawin. Munang paulit-ulit yung sinasabi ko, ang tao nga nahadlok, di kalihok. Ang tao po si paghadlok, doon ay giilok. Asa mong kaana. No? So, Satan will manipulate our perception. That the 6th bullet. Ano pa? Anxiety over spiritual life. A person thinks, I'll never be holy. I fail every time. Demons plant discouragement and make spiritual progress feel impossible. Wala talaga akong mudo. No. So, lalagyan ng discouragement, negative thoughts, yung isipan mo. And dahil sa negative thought na yan, hindi ka productive sa buong araw. Dahil sa galit mo, dahil sa anxiety mo, Father, ang dami akong problema. Praise the Lord. Yan ang makapagtibay sa akin, yung mga problema ko. Amen? Ano pa? Example, last, kaulag. Someone keeps replaying past sexual images and fantasies. At first, it feels harmless, but over time, the desire grows stronger. Eventually, resisting becomes much harder. Yung kasama ko sa trabaho ko, nagtatrabaho ko dati sa refrigeration air condition shop. Yung car aircon, marunong ako dati. Ngayon, hindi na. No?
Yung kasamahan ko, mag-cleaning kami ng aircon, nagsasakay kami ng motor. Titingnan niya sa babae. Brad, hubagang ati, Brad. Brad, hubagang ati. Yan yung i-savor yung, Brad, hubaga, Brad, salad. Yung madisgrasya, dyan taning buanga ka. No? Taro ka ng imong maniho. Sige, Jod, buwan na, Jod, lingi, Jod. Diba, anong nangyari sa kanya? Ni-rape niya yung anak ng may-ari sa shop kung saan kami, doon na kami nag-OGT. No? Hanggang ngayon, nagtatago siya. Yan po. Satan will manipulate our perception. And then, doon tayo dudurugin ng demonyo. Umaga pa, durug na yung perception mo. Yung perception mo sa paligid, wala talaga. Itong mga pari, wala talaga. May nag-rape na ng pari sa Bagyo. Haway-ayo. Sa sunod na adlaw, marami ng Sabadista mag-fiesta. Dahil sa pari na nang-rape. No? And then, mabuti na yan. Ipakulong yan. Uy. Ipakulong. 16 years old, ginahasa. Ipakulong yan. No one is above the law. Amen? No one is above the law. Ipakulong yan. And then, madiscourage ka na. Ilahat mo na, lahat ng pari na rapist. Sali na Father Darwin dyan. Rapist na yan. Wala na akong tiwala sa mundo. Kung may Judas Iscariote, may 11 apostles naman, di ba po? So, kung may doktor nag-abuse sa pagka-doktor, hindi naman lahat ng doktor. Kung may pari nag-abuso, hindi naman lahat ng pari. Kung may mga tao nag-abuso, hindi naman lahat ng tao, di ba? So, yan po, mag-ingat po tayo sa manipulation, the manipulation of demons in our perception. Pang-pito, next year na, no? January naman. The 7 bullet of the wound of ignorance. The 7 bullets is about the 4 D's strategies of demons. The 4 D's. So, i-discuss natin yan next year. Uy. Live naman tayo doon na kayo sa YouTube manood, ha? Naintindihan nyo ba ako? Totoo? No. Kaya balik ko na ko kung apa. Balik tas uno ron, no? Explain, bitaw. So, balik ko na ko. The wound of ignorance. So, first is, ignorance is the wounds of original sin. Sin deepens our ignorance. Nagpalahom sa atong pagka-ignorante. Ikatulo, error or sin begins in our mind. The fourth one, the will forces the intellect to justify your sinfulness. Panglima, yung panglima, habitual sin entrenches our ignorance, deeply rooted, fixated to ignorance. Pang-anim, ito pang-anim natin ngayon. Yun yung pang-anim? Uy. Demons manipulate our perception. Pang-pito, next year, elaborate natin the 4 D's strategy of the evil spirit. The 4 D's. No? Ano yung 4 D's? Darwin? Ito. Ako lang nang i-discuss sa sunod. Abangan ang sunod na kabanata. Amen? Palihog ba